Ay, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Munting kaalaman nga pala. Nako, ito po, sinabon po ni Senator Rodante Marcoleta. Ito pong si Padulyon, no? Ngayon po, dito po ay pag-uusapan natin ang tungkol naman po sa restitution. No? Bakit natin pag-uusapan to? Napakalaking, ano po kasi ito, napakalaking bahagi po to ng investigasyon. Marami po hindi nakakaintindi. Marami po nang babash kay Senator Rodante Marcoleta na hindi na, biruin mo, nabasa ko sa comment section, girl kay Marcoleta, si Diskaya, ano yung abogado ka ba yan? Ba't mo pinatatanggol? Gusto namin mag-sorry ng pera, ba't ikaw ayaw mo? Hindi nila kasi nasimulan yung hearing. Nasimulan man nila yung hearing, ha? Nakalimutan na nila kung ano yung simula. Para ka nanood ng Spider-Man, ang napanood mo lang yung bandang huli. Ngayon, nanda-judge ka, bakit ganyan si Spider-Man? Panoorin mo ng buo para malaman mo. Yun ang pinaka-technique. O kaya naman, napanood nila ng buo, yung hearing na to, napanood nila ng buo, nakalimutan nila yung umpisa. Parang Spider-Man din, napanood mo ng buo yung Spider-Man, pero yung huli, ay yung bandang una, nakalimutan mo, ano ba ang ginawa ni Spider-Man? Kasi sa haba nga sa dami ng series ng anomalyang flood control na to ano ba ang restitution na yan? Bakit ayaw ni Marcoleta na? Kasi anong nangyayari po, gusto ni Boying restitution. Magsoli ka muna ng pera. Diba? Ikaan niya, magsoli ka muna ng pera. Bakit? Ang gusto ni Marcoleta, lagyan ng WPP. Ano ba ang WPP? Ito pa, ang WPP mga kasama, ito batay sa pag-research ko sabihin nyo lang kung mali ito mag-research kayo ng sarili nyo at sabihin nyo kung mali yun Ito. Anong WPP? Chat GPT tanto Ano dyan? Ang WPP program, Witness Protection Program, ay programa ng gobyerno na maglalayong protektahan ang testigo at minsan pati ang kanilang pamilya. Nanganganib ang buhay o kaligtasan dahil sa kanilang pagtestigo laban sa makapangyarihang kriminal o grupo. Tama, di ba? Ano ang layunin nito? Panatilihing ligtas ang testigo, mahikayat silang magsabi ng totoo sa korte, masigurado may ebidensya lalabas laban sa akusado. Paano gumagana ang Witness Protection Program? Physical protection, may 24/7 security, maaaring sa bahay mo, sa kwarto mo, safe house security location, limitado galaw ng komunikasyon, bago ang entidad, bagong pangalan, bagong tirahan, bagong trabaho, minsan pa tayo palipat, legal na financial na tulong, allowance, ganyan. May fit na rules, iba-iba, ang dami po ginagawa ng WPP. Ito yung gusto nangyari ni Marcoleta. Teka muna, bakit? Gusto ni Marcoleta to. Bakit gusto ni Marcoleta to? Bakit anya? Kriminal yan si Diskaya. Okay. Kaya gusto ni Marcoleta to na para siya mapapawalang sala sa umpisa para mailabas yung mastermind. Etong mga to, takot na nanginginig. Lalabas ang mastermind! Kay Diskaya! Iisip ang demonyo ng paraan para hindi malabas ang mastermind. Ano pwede mong isipin para hindi masabi ni Diskaya yung mastermind? Alam ko na. Pagsauliin mo ng pera. Magagawa ni Diskaya? Hindi. Kasi pag nagsoli ng pera yan, para nilang inamin, ninakaw nila mga pera. So, nakahanap sila ng butas. Sa akin lang opinion ko to, teorya ko to, panaginip ko to. Para hindi sila hindi sila umamin, magsoli ng pera. Ayaw nila magsoli. Huwag kang magiging witness protection. Para sa witness protection, mapoproteksyon kami. Di corner, di ba? Painggan nyo to si Senator Rodante Marcoleta, We can submit a list to the good senator just so that all the names. Opinion ko yun sa akin, sarili ko yun Ewan ko lang sa inyo Ilagay nyo sa baba yung sagot niya. Sa ano ko yun? Teorya ko yun. Of those who have been charged, who are under investigation, and who will be the subject of preliminary investigations will be brought to your attention po. Please do so to our chair for the whole committee. Salamat po, PG. Yes. Salamat, Mr. Chairman. Thank you, Senator Risa. The next in line is Senator Dante Marcoleta. Thank you, Mr. Chair. Kanina po ay pinag-uusapan natin ang mga coordinates, Yusek Disnar, and you started citing 416 cases. Ito yung parang potential flood control ghost projects, di ba? Yes, Your Honor. And then, following the MIPS, the start and ends,
you establish that talagang merong discrepancy sa coordinates. Tama. Actually, lahat. Yung 50, more than 50 and less than 50, sabi nga ng chairman, parehong mali yun. Because talagang may diferensya. Tama. In comparing po yung actual na site and then Yes. yung MIPS start coordinate. Yeah, the reason is, ang nangyari nga, ang pinadala sa opisina ng Pangulo ay yung MIPS application. If you will recall, nandyan naman si Yusek Bernabe. During the first hearing of the Blue Ribbon Committee, of which I was the chairman, I already pointed out na ang sumbong sa Pangulo was based on the MIPS submission, which is wrong. Nagtataka ako kasi, Mr. Chair, kung bakit hanggang ngayon ayaw pa nilang sabihin yung dahilan. Bakit niya sumbong sa Pangulo na yan? Sa site ka magsusumbong. Hindi ba pwede yung tao mismo, ako, representative ako, pupunta ako dyan sa Pangulo, dyan sa Malacanang, ako mismo magdadala ng mga papel ng mga testigo? Bakit sa internet? Ano, wala kayo pinagkaiba sa ICC? Ha? Kakalap sila ng ebidensya para kay Tatay Digong through Facebook, through ads. Di ba naghanap sila ng nakaraan ng titistigo kay Tatay Digong? Pinost nila sa Facebook? Ano yan? Gaya na ba ngayon? Ha? Kumbaga sa isang medical check-up magpa-check up ka, pwede ba through online na lang ang check-up? Pwede ba yun? Sumusuka ka ng dugo through online? Pwede na yun? Check up ka? Payag ka? Di ba mas maganda kung magpapa-check up ka talagang sa harap-harapan ng doktor? Di ba ganito rin dapat lahat ng mga ebidensya, testigo, kailangan maisumiti mo ng harapan, wag sa internet? Parang gano'n eh. Nung pinag-submit kayo ng Pangulo, whatever reference data you might have, Kontrolado pa rin nila eh. Nakakabuisit eh. pwede naman yung ibigay yung PCMA. The PCMA is more accurate than the MIPS. Yusek Bernardo, will I be correct in assuming that? Mr. Chair, tama po, yung PCMA po yung actual. Yes, and then there is even more accurate than the MIPS and the PCMA. Ito yung tinatawag ninyong Survey 123. Tama? Eh, yun nga ang itong siguro, maski ang chairman, naguguluhan sa inyo, bakit nga yun ang una niyong naisip? Of course, nagpaliwanag si former secretary, tama naman yun, at sa pagmamadali, dahil nga kailangan na ng Pangulo, ang naisip ay yun muna. MIPS. Pero ito multi-year kasi. Kahit paano mo isipin, yung multi-year, gumagalaw naman yun eh. Kung pagbabasihan po natin ang inyong mga records, tingnan po ninyo, sinasabi pa nga dyan sa PCMA, this is geotag ito eh. Hindi ba? Real time. So doon pa lamang sa real time, geotag, dapat yun ang binigay ninyo. So na-lessen sana yung 421. Anyway, sabi ni former secretary, it's mind-boggling na 421 naman. Siguro nga sa karanasan naman niya, baka naman siguro 20 hanggang 50 siguro baka maniwala sa mga. Pero 421, sabi niya medyo katakataka. Pero Mr. Secretary, I will refresh your memory. Nung ako pa yung chairman, I was expecting na ang pinag-uusapan natin, wala pa tayong numbers noon eh. But nung mag-deliver ng first privilege speech ang ating chairman, kinuwenta namin lahat. Sabi ko, pagka ganito, hindi ko kulangin sa 50 ang potential numbers ng ghost projects. And at that time, you even agreed with me na maaaring ang ganon. Pagkatapos, yung second meeting, naalala ko, Mr. Chair, dalawa lang yung sinabit mo, Yusek, Secretary, na ghost projects ng flood control. Ito nga yung dalawang projects ng SIMS at saka yung Wawaw na nandun sa may Capiz, Taliptip River sa Perez, Bulacan. At yung isa naman ay yung reinforced concrete river wall sa Baliwag, Bulacan. So I was a little bit annoyed. Alam mo naman yun, tinext kita. Sabi ko, this is not our agreement. I was hoping that you will submit to us at least or not less than 50 ghost projects. And then you will remember that because of that text, you texted me back. Tinignan ko uli yun. The date is August 30, 2022.
And you might bear me a list of temporary, ang subject ng text mo, Secretary, summary of flood control inspection by implementing offices. This is August 30, 2025. The total projects na covered by that summary, 2,000 2,113. At dito sa report mo, Secretary, merong without structure, meaning ghost, 15. So if out of 2,113 investigated projects, meron kayong nakitang 15 without structure, meaning ghost, 30,000 mahigit lahat ang projects ng flood control, then we can compute by ratio and proportion 2,113 over 15 multiplied by 30,000 by X. Ano mo na ito? So lilitaw dito, Secretary, the potential ghost projects out of the universe of 30,000 projects, pwedeng maging 213 ang costs. Hindi 421. Yung 200, dito sa kwenta natin, it's possible. Is my logic valid? Yusek Bisnar? Yes, Your Honor. Akala ko kukontra ka eh. Yun nga eh. Bakit hanggang ngayon ay sinusundan nyo yung MIPS? Hindi kayo kagad kumurba kagad eh. Nakita nyo, merong PCMA, merong Survey 123, but pinilit pa ninyong gaygayin lahat using the MIPS. Alam na ninyo, from the beginning, I told you it was wrong already. Bakit ngayon, pinipilit nyo pa, ngayon pa na kayo kukurba, sabi nga ni Senator Monteveros, ulitin nyo naman lahat ito, ang public na naman, magtatagal na naman tayo. Bakit hindi nyo kagad ikinurba yung pagsusuri ninyo? Your Honor, nung nagpakuha po tayo ng coordinates for the inspection ng AFP-PNP, dated September 9, 2025, pinakuha na po natin yung coordinates from both MIPS and PCMA. And ito yung ibinigay natin sa AFP-PNP. Ang ano lang po doon is hindi lahat po ng projects ay merong both MIPS and PCMA infrastructure coordinates. Pero as much as possible po, kung ano po yung available ay ibinigay po natin. Di po ganun, Yusek. Kasi nga, sabi ko nga kay Yusek Bernabe kanina, yung MIPS kasi, very preliminary yun. Pag NEP lang, para lang magkaroon kayo ng NEP. Tsaka, address pa lang yun eh. Lilitaw, gagalaw na yan pag PCMA na yan. Hanggang sa mapino na ninyo, lilitaw na sa survey 100, lilitaw na medyo okay na yung coordinates nyo. Kaya lang, MIPS palagi ang ginagamit mo, kaya tingnan mo, yung coordinates mo, ang baba lang, 2 kilometers. I will give you at least 14 samples of wrong coordinates. All over. Ako, nakakuha ko. Hindi 2 kilometers ang variance. Eh. Alam mo yung variance na nakuha namin is from 67 kilometers to 400 kilometers. Okay. Kasi yung ginagamit mo is MIPS. That is why at the very beginning, I was telling the DPWH, it is wrong to start from the MIPS. Mami-mislead lahat ng mga tao. So, yun ang naging problema natin. I am happy that the chairman already encouraged the DOJ na kunin nyo na yung nakadetain sa Senate. Marami pa raw kami nakadetain dito para lumog-luwag yung aming detention area. Yung ba yung tawag natin, boss? Senate Airbnb ata ang tawag natin doon.
Para lumuwag-luwag naman yon, sabi ng DOJ, opo, kukunin namin. Talaga, kukunin nyo? Yes, Mr. Chair. Thank you. Sabi pa nga ng chairman natin, narinig ko kanina, Mr. Diskaya, kayo lahat na makipag-usap na kayo, baka sakaling mag-qualify kayo sa Witness Protection Program. Tama naman yun. Ang problema, Ito na, papasok sa Witness Protection Program. Makinig kayo ha. Marami naliligaw ngayon, nagalit kay Marcoleta. Hindi nila naintindihan eh. Hindi nila naintindihan ibig sabihin ni Marcoleta. Ang gusto nila, magsoli ng pera si Diskaya. And then, magsosoli, kayo, tanongin ko kayo sa simula, papayag ka, magsoli ka ng pera? Eh di ikaw, inako mo lahat ng kasalanan mo, ibig sabihin, ikaw nagnakaw. Halimbawa, sa bahay, 10 kayo nagnakaw doon. Suspect ka. Payag ka ikaw magsosoli ng pera? Eh di ikaw ang pinagbintangan yung siyam, wala na. Kaya ang gagawin mo, magtuturo ka. Para magturo ka, kasi ituturo mo, delikado buhay mo, gusto niya ng WPP. Sa isang kondisyon, WPP, gawin mo ang WPP, tuturo ko. Eh ayaw, kinakabahan sila. Isang senaryo ako, kwento ko, para ang isang witness na WPP hindi mabigyan kasi baka magturo yan, lagyan mo ng isang bagay na hindi niya magagawa, magsoli ng pera. Muna isip pa nila yon. Eh ayaw nga, corner. Ayaw magsoli ng pera ni Diskaya. Alam mo kung ano ibig sabihin ko? WPP muna. Pag naamin na yung mastermind at sangkot si Diskaya, pwedeng bawiin yung WPP. At sa kalagitnaan, pwede na mag-sorry si Diskaya. Eh di panalo lahat. Diskarte ni Marcoleta panalo. Yung diskarte nyo, talo. Prosecutor Padullo, ini-insist mo kasi yung restitution kaya tayo okay. nagkakaroon ng problema. Will you still insist on that? Sir, we never mentioned that restitution is a condition. Paulit-ulit po namin sinasabi Hindi niya kondisyon talaga yun, yon. Mr. Chair, Sige. na hindi po siya kondisyon para ang isang tao ay matanggap o makonsidera bilang isang witness under the Witness Protection Tama, Tapos Act. na tayo dyan. Tapos na tayo dyan. Ang Kaya nga po, naging sinasagot ko problema- po kayo na hindi ko po namin sinasabi. Wala po kami sinasabi na restitution is a condition. So I'm not Wala, pero ano nangyari sa umpisa? insisting on it, sir. Hindi mo sinasabi ngayon, but when you were talking about a memorandum, yun ang sinasabi mo, there, pwede naming ilagay yung restitution because it is a matter of good public policy. Ano naman klaseng, kaya nga nahihirapan sila eh. Yung Diskaya, to my mind, were the first to apply under the Witness Protection Program. Ang problema, ang sabi ng then Secretary of Justice, now Si Boying. Ombudsman, ay hindi naman basta-basta ganun. Kinakailangan isaulin ninyo yung ininakaw niyo. Yun ang pagkakasabi ni Boy, hindi ba basa ganun? Kailangan magsoli ng pera. Magkano? Isusoli. Tatawa na kayo, nagsoli si Bryce? Gusto ni Diskaya magsiskaya? O kinakampihan ko si Diskaya? Hindi. Diskarte yun. Ba't mo pinagsosoli si Diskaya ng pera? Bago WPP? Ano mas maganda? Papipiliin ko kayo. Pag nagbigyan ng WPP si Diskaya, may protection na siya, immunity na siya, aaminin lahat ng nabigyan ng WPP, aaminin lahat ng mastermind. And then, pwede pa magsoli ng pera. O yung gusto nila na magsoli muna pera bago WPP. Pag nagsoli ng pera, boom! Automatic, ikaw na may kasalanan kasi ba't mo isusoli ako kung di galing sa nakaw yan? Di wala na. Ano mas maganda? Hindi natukoy yung mastermind. Anong katunayan? Ito nga eh. Diskaya, nakakulong na yata sila eh. Natukoy ba mastermind? Naisoli ba ang pera? Wala. Kasi yung diskarte ni Marcoleta, kinontra nyo. Tama, mali. Sige nga, pagsoliin nyo ng pera si Diskaya ngayon. Ang problema po doon, kung wala namang wala namang korte pa pong nagsasabi kung talagang sila nagnakaw o nakapagnakaw, sino pong magkukwenta nun? Oo nga, yung mga time na sa umpisa yan, tutukoy wala pang nakapagsasabi na sila ay nagnakaw. Pinagbabalik na kagad. Sabi ko nga, walang pinagkaibento sa 10 bahay. Sa bahay, may 10 magnanakaw. Nahuli ang isa. Palagay natin si Diskaya nahuli. Nahuli isa, 10 magnanakaw. Isa nahuli. Ituro mo, sabi ng isa,
ituro mo sino yung siyam na ninakawan mo. Sino yung kasama mong siyam na nagnakaw. Example nyo ha, sino yung siyam pa na nagnakaw, sino? Ayoko ba, patayin po ako ng siyam na yun eh. Bigyan nyo po akong WPP. Bigyan ng WPP ni Marcoleta, bibigyan kita ng WPP. Eh may kumontra. Wag! Wag nyo bibigyan ng WPP yan! Isoli mo na ninakaw! Bakit mo pinapasoli ninakaw? Eh di yung siyam na nagnakaw, hindi na magsosoli din yun. At yung sasabi magsoli, hindi magsosoli yun. Sasabihin sa'yo nun, ba't ako magsosoli? Ano ako, hello? Hindi parang inamin ko, magnanakaw din ako. Napasama lang ako doon sa siyam. Hindi ako magnanakaw. Ako lang ang tao ko yung mga yun, pero hindi ko para utos sa magnakaw yun. Gets nyo? Gets nyo? Diskarte ni Marcoleta yun. Maliban na lang yung siyam na yun, kasabwat mo. Ayaw mo mapahamak yung amo mo na mastermind. Tama? Hindi ikaw boying ha. Kala mo ikaw ha. Tapos ano yung in-explain ninyo under a certain paragraph of the law, merong memorandum na kung saan magpo-comply sila doon, doon yung pinipilit yung restitution. And I think some of the potential witnesses that can be processed under that program, nagsipagbigay na ng kung ano-ano eh. Is that the truth? Only those who have been admitted into the program actually returned or made restitution, sir. Why did they do that? They did that because it was their own initiative, or you required them to do that? It was an agreement between the Department of Justice through the Secretary of Justice, sir, and the witness applicant po. That is the problem. The agreement is based not on the provision of the WPP. Sabi ko nga, kung sinasabi ng WPP, it cannot be a condition. Kahit nasa memorandum, huwag mo ipipilit. Hindi po pwede yun eh. Kaya sinabi ko sa iyo earlier, and I think I should tell it again to you, sabi nating mga abogado, the spring cannot rise higher than its source. The law itself is the source. Ang spring, yung memorandum mo. Pinipilit mong ilagay sa memorandum yung restitution eh. O kaya merong ako nababalitaan, parang meron ng gustong umatras. Magkano ibibigay? At kanino ibibigay? Sino mag-a-account nun? Sino nagsabi nun na kung mangungulekta kayo sa DOJ? Di ba abuse of discretion yun, Mr. Padulyon? No, it is not, sir. What is it? It is not abuse of discretion. What The is parties, if I may be allowed to answer, Yes, sir. what is it? Yes, sir. If the parties both agree to the terms and conditions contained in the memorandum of But you agreement, cannot there is no impose an abuse. agreement. If you cannot impose an agreement which is not required. Ito, umidad siya ng ganyan, no? Hindi niya na ano. Ewan ko, sir, ha? Ko hanga pa naman ako sa inyo. Pero ewan ko ba din yung maintindihan yung gusto ni Senator Marcoleta. By the law, especially. Ikaw, sir, papabiling kita, sir. Okay lang sa'yo, sir. Pagsabihan kita. Anong gusto mo, sir? Ulitin ko sa'yo para maintindihan lahat, ha? Bigyan ng WPP si Diskaya. Bigyan ng WPP si Diskaya para mapaamin yung mastermind. Para pag napaamin yung mastermind, marami pang possible na maisoli ang pera. At kung magkamali si Diskaya din, pag naituro niya, magsusoli din siya ng pera. O kung gusto mo, magsoli na ng pera. Para siya sabi mo matuwa yung bayan. And then, magsoli ng pera. Kung ba, sinoli ni Diskaya, 100,000. Pwede na? Okay na ba yon? Aamin pa kaya si Diskaya kung sino mastermind? Tingin mo? Hindi. Bakit? Takot pa rin siya kasi bakit? Wala siyang protection eh. Di ba? Tama? Para ka nagalaro sa chess nito eh. Yeah. If you will put restitution there, how can you do that? Mr. Alam mo kung dyan ako senador, tablado, ano sa akin lahat to. Hindi mananalo sa akin lahat ng debate mga to. Mr. Chairman, sir, yung restitution po, yung memorandum of agreement is a product of an agreement between both the Secretary of Justice, representing the DOJ and the WPP, and the witness applicant. Wala pong abuse doon kung pareho po sila nagkasundo. Hindi po, sir. Hindi po nagkasundo. Alam ko pareha. Si Boy yung may gusto nun na magsoli mo ng pera. Pwede ba naman si Diskaya, wala pang ang kaso sa korte? Sa simula, hindi to sa simula, di ba sa simula, hindi pa nga alam kung may kaso si Diskaya, inaamin niya palang dahan-dahan, papayag ka pag sosolihin ka ng pera kagad. So, ibig sabihin,
kung ikaw magsasali ng pera, para mong inamin, nagnakaw ka. Kaya, huwag natin sabihin na nagkasundo. Dahil sa salita nagkasundo, isabi, parang inamin mo, nagnakaw nga ako, hintayin nyo, magsusoli ako. Nagkasundo eh. Ulit na po namin sinasabi na ito tayo, naghahanap tayo, tagahabol tayo doon sa mga taong nangurakot. Oh. Tapos itong mga tao na umamin at handang magsoli, ayaw nating tanggapin yung kanilang sinusoli. Ano ho ang nakikitang mali doon? Para po sa amin, para ho maibsan kahit papano yung sakit at pagdurusa ng ating mga kababayan na nakikita nila na napakalaking pera ang nawala. Ano ho ba yung maibalik natin yung kaunti? At ang ganda ng sinabi niya, no? Kala mo talaga, ang ganda, no? Maganda. Pero sir, walang dating. Bakit? Ganito sabihin ka bakit, ha? Tama sinabi mo, matutuwa taong bayan, eh. Meron niya ba natuwa sa nagsoli? Pinagtawanan niya nga, eh. Bakit? Pinagmalaki pa kasi ng isang, ewan ko kung saan niya, sa administrasyon ba yun? Na, nagsoli! First time, sa panahon ni BBM, may nagsoli. Wow, proud ka pa, may nagsoli ng pera. Ibig sabihin, may nagnakaw. Ewan ko, saan mo nakuha yung natutuwa Pilipino pag may nagsoli. At yung sinasabi mo na nagsoli sila, wag mo lalahatin. Nagsoli si Bryce saka si Alcantara. Pero si Diskaya walang sinoli. Sir, maililigaw yung tao eh. Ang pinag-uusapan dito si Diskaya. Kaya pinagsosoli ni Marcoleta, sir. Makinig po kayo, sir, ha? Payo ng isang vlogger lang, ha? Kaya pinagsosoli po ni Marcoleta para kaya po pinagda-WPP ni Marcoleta para po para malabas po yung mastermind. Pero may mga taong ayaw malabas yung mastermind, kaya pinatawan si Diskaya na magsoli ng pera. Ang sabi, kapag hindi ka bago ka mabigyan ng witness protection program, magsoli ka muna ng pera. Alam kasi nila na hindi magagawa ng Diskaya na magsoli ng pera. Kaya wala rin ng WPP. Kaya wala rin maituturong mastermind. Gets? And remember, Mr. Chair, if I may... Do not preach Saka ko talagang, parang mahal na mahal yung taong bayan, no? to the choir. No, I'm not preaching, Mr. Sandali lang. Ang pinag-uusapan natin, these people are supposed to be potential witnesses for the state. Kailangan tulungan natin ang Estado para ma-prosecute kung sino-sino ang dapat managot. Tama, ayan, no? Yun yung diskarte ni Marcoleta. Tulungan natin ang Estado. Yun na nga diskarte niya, eh. Na ang diskarte niya, na pain lang yan, eh. Kung baga sa pa-chess, papainan kita, kainin mo to. Di ba sa chess, pinapakain yung queen. Magugulat ka, mati na yung king mo, eh. Pinakain niya yung queen niya, no? Ganun si Marcoleta kumilos. Ipapakain niya muna sa'yo yung gusto mo. Ano ba gusto mo? Walang pinagkaiba sa hostage, eh. Di ba, pag hostage ka, anong gusto mo? Gusto mo ako dala lechon? Sige, dala ka namin lechon. Ano pa gusto mo? Huwag mo nasaktan yung hostage mo, ha? Huwag mo nasaktan. Ano ba gusto mo? Gusto ko ng dala mo orto ng sakyan. Sige, dadala kita sa sakyan. Ano pa gusto mo? Para mapakawalan yung hostage. Ganon din to ngayon na si Diskaya, ano ba gusto mo? WPP? Sige, bibigyan ka namin. Pero aminin mo mastermind, ha? Okay lang? Opo, aminin namin. Kung halimbawa ganito nangyari, nabigyan ng WPP, inamin yung mastermind. Tapos, kuha na ang mastermind. At kapag amin ang mastermind, si Diskaya na patunayan, si sinungaling, tanggalin ng WPP yan, saka ka magsoli ng pera. Restitution. Ano mas maganda? Kaya nga natin sila ilalagdag. Mahirap ang gagawin nila. Malalagay sa alangin ang buhay nila. Kaya nga yung witness protection is for them. Sa title na title lang, makikita mo, witness protection in interest para sa kanila yon. Oo. So yung memorandum of agreement, ayun ay dahilan lamang para mas siguro mo na sila'y makikipag-cooperate. Kasi kahit na sila'y na-approve under the witness protection program, but they will not cooperate based on the memorandum, pwede mo siyang i-discharge, eh. Alam mo, the court can still do that. At saka yung final approval ng witness, state witness, nasa court yun, eh. Huwag mong kukunin yun, eh. Kaso, isinasama ninyo yung restitution. That is the problem. And I will object to that. Kaya gusto nila isama yan kasi alam nila, para hindi umamin ng Diskaya kung sino mastermind. Hindi ko alam kung ba't ayaw nila paaminin yung Diskaya. Kasi nang katumbas nun, eh. Wala naman siya sabi na ayaw namin umamin ng Diskaya. Para kayo nagiging hadlang sa pag-amin ng Diskaya kung sino mastermind. Dahil niya sa restitution na yan, bago WPP. Para saan ba ang WPP?
para protection mo sa pag-amin mo. At ikaw ay parang maging state witness ka yata, magiging parang hero ka. Ayaw nila nun. Mali. Gusto nila, si Diskaya na lang, hanggang doon na lang. Wala nang mastermind, hanggang doon na lang. Yun eh. Paano yung kay Diskaya? Pinipilit din niyo na mag-restitute. Sabi niya, ewan ko kung pinag-usapan ninyo. What did they tell you, Mr. Diskaya? Your Honor, kung magkano pang i-restitute po muna namin. Ano sabi nila? Magkano daw? Ako po, hindi ko po masabi kung magkano po. Kasi para sa akin po, parang kami po ang nanakawan. Parang ibig sabihin, parang modern day na pagnanakaw. Ibig sabihin yung nakaw pa, siya pa magbibigay ng pera dun sa ninakawan niya. Parang ganun po. Sabi niya kanina, it's the agreement between the applicant and the DOJ. Did you agree that you restitute any money to the DOJ? Wala po kang maibibigay po. At saka... Yun na nga, because wala kang maibigay, hindi kanya ipoprocess under the Witness Protection Program. Is that not correct? Hindi Ito, sabihin ko sa inyo Bakit ba gusto mo Boying? Bibigyan ko para pinamad ng seta. Bakit ba gusto nyo na bago mabigyan ng protection, witness protection, magsoli muna? Bakit? Hindi ba pwedeng sabay? Wala naman masasagasaan. Mabigyan ng protection, magsoli ka ng pera. Di happy all. Pero bakit ayaw? Logic na lang kung ba't ayaw. Sige, kayo sumagot. Bakit ayaw? Pwede naman sabay Mabigyan ng restitution, may witness protection ka. Pabor sa kalaban, pabor kay Marcoleta, pabor kay Boying. Pero, maliban na lang kung may hindi papabor sa mastermind. Bakit? Pag binigyan mo ng protection yan, tutugayan. Sa pagtuga niyan, yari mastermind. Kailangan gawin mo, magsoli muna. Para hindi tumuga. Ganun ba yon? Tanong ko lang. alam niyo, Your Honor, kung... Oy, Mr. Chair, paano to? Ito si Mr. Diskaya, he was the first, tsaka yung asawa niya who applied under the WPP. The problem is, ang sabi ng dating DOJ Secretary, hindi, kinakailangan isoli muna yung mga pinagnanakaw. Hindi po pwedeng ganun-ganun lang. So, paano ngayon siya Snacks naman, kuwari, ganun-ganun lang. Pag si Diskaya, kasi binanggit si Tamba. Pero pag yung iba binanggit, okay lang. Kahit di mo na mag-restitution. Uli kayo. process if that was dangled? Basta pag yung isang kontraktor, senaryo lang to basta pag ang isang kontraktor binanggit si Tamba, restitution muna bago WPP. Pero pag hindi binanggit si Tamba, pabayaan mo na kahit di magsoli. Ganun ba? Paano siya mapoprocess to begin with? May I be allowed to respond now, Mr. Chair? PG. Thank you, sir. Sir, Mr. Chair, una, sabihin ko lamang po na kasinungalingan po yung sinasabi ni Mr. Diskaya na agad-agad silang sinabihan na magsoli ka. Ang pinag-uusapan po dito, bago man lang makapagsabi ng ganon, kailangan munang makita kung ano ang gusto at kayang sabihin at patunayan ni Mr. Diskaya. Bakit pwede naman sabay Pwede naman restitution, pwede WPP. Ba't yung pinanguhuli restitution? Ano ba meron? Si Mrs. Diskaya doon sa kanilang salaysay. Pero hindi po sila nakikipag-ugnayan sa department. Kaya hindi po sila mabigyan ng kaukulang proteksyon at hindi po ma-process yung kanilang application. Akala mo huli ka ni Marcoleta. So yung sinasabi po ni Mr. Diskaya, from the hearing of November 14 in the Senate Blue Ribbon Committee, there was never a chance or an opportunity that Mr. Diskaya and or counsel even approach the department despite the proddings of the chairman. Mr. Ano ba yung title mo? Mr. Prosecutor, Mr. PG na lang. Mr. PG, nung ako yung chairman pa dito, sila yung unang nag-apply. So, dahil kailangan nila ng protection, it was incumbent upon the chairman na sumulat sa Senate President to endorse yung kanilang application. That was the provision of law kasi. But even before they can do that, actually kasi nung sinasabi ko yon nung hearing, di ko naman alam mapapalitan na pala kami. Alam mo na yon, di ba?
Yung araw din na yon, nag-press con na si Secretary of Justice. Narinig ko eh. Oo, narinig din namin yun eh. Sabi niya, hindi po pwedeng ganun. I cannot apply. Hindi pwedeng basta-basta ganun na lang. And then the new Senate President, Pasensya na kayo sa video ah. based his judgment of not entertaining that application on the articulation of the Department of Justice. So, ang tinatanong ko nga sa inyo, hindi siya sinungaling. Ang mismong kayo ang nagbigay na ng condition kasi. Kaya sinasabi ko, if you insisted on the condition of restitution, how can Diskaya or any other persons similar to his situation even begin to apply under the WPP? If I may respond, Mr. Chair. If I may refresh the memory of the good senator, during the last hearing of November 14, 2025, that matter that you raised about the statement made by the former Secretary of Justice was already put on the side when you asked that question. And we already informed the chairman that if they wish to file their application, if they wish to be processed, they go to the Department of Justice. Binanggit po yan, nasa transcripts po yan na sinasabi niya, o sige, wala mo ng pag-uusapang restitution. But did they ever come to the department to coordinate with us? No, they did not. And let me just put it on record, sir, na hindi po ito question na kung sinong nauna na nagsalita. Hindi po ito question kung sino yung naunang nagbanggit ng napakaraming pangalan kung hindi rin naman nila kayang suportahan ng ebidensya. O, tamo? O, bakit parang kayo tila yata eh para pag ganyan kayo, pagkatamba binabanggit eh, ganyan kayo. Di ba? Pero pag senador binanggit, wala lang. Di ba? Kita nyo? Pero pag Diskaya na binanggit, si Tamba, ganyan, hindi ikaw ganyan sila. Di ba? Kayo, kayo matol, mga kaibigan ko. At wala rin naman silang mabibigay na magpuprove o magpapatunay doon sa kanilang mga sinasabi. Yan po ang kailangan naming suriin. I am sorry, Mr. Chair, he did not refresh my memory. Pinupulyot mo yung memory ko eh. Hindi siya nagpunta rito na sabihin niya na, okay, pumunta ka sa DOJ, huwag na muna natin pag-usapan ng restitution. Walang ganon. Nagpunta nga siya rito dito si DOJ Secretary Det. You may respond, but Nagpunta ka, Mr. Diskaya, yung kinabukasan nung magkita kayo rito. Mr. Diskaya, you may respond, but unfortunately, your time is up. Your Honor, Your Honor, hindi po kami... yes po, Your Honor. Yeah, Sige. proceed. Kasi tapos na yung time ni Go. Senator Marcoleta. Yes po, Your Honor. Opo. Hindi, ipaliwanag mo. Bali po, Your Honor, kasi po di pa po nagsalita po yung misis ko Hindi na na, ganito. Wala na akong time eh. Pinapunta ka niya ron. Nandito nag-uusap kayo eh. O, kayong dalawa mag-asawa, punta kayo ron ng alas 9. Pumunta kayo. Sinabi ba niya wala ng restitution? Noong una po, wala pong sinabing may restitution, pero nung sumunod po, yung panghuli po naming usapan po. Diba? Bigla nagkaroon ng restitution. Come on. Diba? Ba't bigla nagkaroon ng restitution? Ano meron? Ba't mo binampi siya sorry ng pera? Ibig ko pala sabihin, hindi pa tapos ang investigasyon? Hindi pa tapos kung paano isusoli? Magpapasoli kayo ng pera? Para may something. O takot ka lang mabigyan ng witness protection yung tao kasi baka tumuga at maituga yung amo. Diba? Sorry ako lang yan, senaryo. Kaya gagawin mo, maghanap ka ng isang bagay na hindi kayang gawin ni Diskaya. Alin yon? Tumalong ka nga sa building, parang gano'n eh. O, bago ka mag-witness protection program, tumalong ka muna sa building. Kaya mo? O, wag na lang tumalong sa building. Bago kita mabigyan ng witness protection program, himasin mo muna sa ulo yung 3 leon na gutom na gutom. Kaya mo? Hindi mo kayang gawin. Kaya hindi ka pwedeng bigyan ng witness protection program. At pag hindi ka nabigyan ng witness protection program, hindi ka makapagsasabi kung sino mastermind. Anong katumbas nun? Magsoli ka ng pera. At hindi mo kaya magsoli ng pera kasi pag nagsoli ka ng pera ng panahon na yon, para mo sinabi magnanakaw ka. Kaya hindi ka magsasoli, hindi ka mabibigyan ng witness protection program. At pag hindi ka nabigyan ng witness protection program, hindi mo masasabi ang mastermind. Good. Lahat to. Opinion ko lang. Salamat sa inyo lahat. Paalam sa inyo.